salamat sa mensahe sa awit. Mayong buntag sa tanan. Malipay yung bata na nakakaroon sa panimalay sa Ginoo. So, ingon nga ni ano ba ni sa pulong sa Ginoo na the, the greatest thing daw na makahatag ka nato kalipay kanang matungog nato ang atong kauban musulti sa tuwa. Let us go to the house of the Lord. Di ba? So, maraming tao ang nagyayaya sa atin na pumunta sa iba't ibang lugar. Maaaring magdulot ng kagalakan, pero wala na pong higit pa sa kagalakan ng imbitasyon na sasabihin sa iyo, halika, sumama ka sa akin, pumunta tayo sa tahanan ng Diyos. Okay. So, our purpose while we are in the house of the Lord is definitely to praise and worship God. Okay? Bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, ito po ang ating continuous na gawain. Okay? Para po sa ating Panginoon. So this morning, we will be listening to the message of God na inihanda niya po para sa bawat isa sa atin. Inihiling ko po ang lahat sa pagtayo. So we'll stand at buksan po natin ang ating mga Biblia dyan po sa aklat ni Jonah. Okay, babasahin ko po ng malakas ang mga sinulat dito. If you have your Bible with you, please read with me in silence. Okay? So, ang mga salita ng Diyos, dito po sa Jonah chapter 1, verses 1 to 3. Saying, now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. But Jonah rose up to flee unto Tarshish from the presence of the Lord, and went down to Joppa, and he found a ship going to Tarshish. So he paid the fare thereof, and went down into it, to go with them unto Tarshish from the presence of the Lord. Let us pray. Heavenly Father, salamat po, O God, sa pagkakataon na naman po na iyong ibigay sa iyong mga anak na narito po ngayon sa iyong harapan. Salamat, dear God, because you never ceases, Lord, to bless us, especially, O God, sa spiritual life namin. Thank you, Lord, sa message na iyong pong inihanda sa bawat isa. Tulungan mo po kami, Panginoon Diyos, na tanggapin ito ng may bukas na puso at isip. Linisin mo po ang aming pagkatao. Make us worthy, O God, in receiving your word, in receiving your blessings from your word this morning. Thank you, Lord, for everything. This we ask and pray in Jesus' name. Amen. Magsiupo po tayo ng may kagalakan. Ang dami pong mga kwento sa Biblia na masasabi po natin na unforgettable stories. Diba? Siguro, yung mga bata pa tayo, ang daming mga nalaman natin mga kwento from the Bible na hindi natin malilimutan. Until now, nandito pa rin sa ating isip at sa puso. Okay, one of the few stories na naalala ko is yung Noah's Ark, di ba? During sa flood. Ano pa, yung kwento about kay David and Goliath. Okay? So, ang dami. So, ilan dito siguro tanda pa natin, ang iba din na. Isa sa mga kwento dito ay yung story about Jonah. Diba? Naalala niyo ba? Yung mga bata pa tayo na kung saan ikunento, ibinahagi sa atin na may isang lalaki na diswallow sa isang malaking isda o yung tinatawag natin balyena. This story ay hindi po lumuluma. Higit sa lahat dahil ang mga kwentong ito ay mula po sa mga salita ng Diyos na hindi po kailanman naluluma. Okay? Gaano man ito katagal na naibahagi sa tao,
But again and again, it will keep on refreshing our spiritual lives. Okay? So sa umagang ito, ating pong babalik tanawin ang kwento ni Jonah. Hindi po ang kabuuan, kundi bahagi lamang po dito upang sa ganun, ating pong maintindihan kung ano po ba ang naisin ng Diyos na mangyari sa ating buhay habang naririto po tayo sa mundo waiting for His coming. The story about a man who traveled by wind named Jonah is still famous for everyone around the world. Ang book po ni Jonah is isa po sa mga 14 o 14 books sa Bible na nag-start ng end. Yung A and B, end. Nakabasa na ba kayo ng article o ng libro na pag-open ninyo, o kaya yung mga novel, pag-open ninyo, ang start na word is end. Kapag nagbasa kayo ng end, di ba, magtatanong kayo, naman siguro ni first page. Kasi hindi pwedeng magsimula ang kwento na mag-start ng end. Di ba? So, ibig sabihin, nasaan yung first page? Nasaan yung second page? Bakit nag-start ng end? Di ba? So, the book of Jonah started with end. So, as the other 14 books in the Bible. Okay. Ano po kaya ang ibig sabihin nito? Ito lamang po ay nagpapakita sa atin na ang mensaheng ipinaparating ng Diyos sa buhay ng bawat tao ay hindi po paulit-ulit na nagsisimula. It is continuous. Nagpapatuloy. Kung magtatanong tayo, ano ang simula ng kwento ni Jonah? Because it started with him. Tingnan po natin, ano ba ang ginawa ng Diyos sa buhay natin? Because it is a continuous message of God's grace and mercy. Not only sa life ni Jonah, not only sa mga life ng mga propeta na nasulat sa Bible, not only sa life ng mga disciples niya during sa time ng early ministry ni Jesus Christ, but even until now. All the stories in the Bible are continuing stories of God's grace and mercy sa bawat buhay po natin. Ang kwento po ng buhay ni Jonah hindi popular dahil po ito ay tungkol sa mga isda. Take note of that. Okay? Hindi po yung balyena ang main character sa book ni Jonah. Kasi kung ikihan po natin, the Bible or the book talks about the big fish 4 times only. So hindi siya yung main character. Hindi rin po ito tungkol sa great city na Nineveh, kung saan sinabi ng Diyos na sa Nineveh, the great city. Hindi rin po ito tungkol doon sa city yun. Why? Because the city of Nineveh was mentioned only in the book 9 times. Hindi rin po ito tungkol sa specifically sa disobedience na ginawa po ng propeta o ni propeta Jonah. Bakit po? Kasi his disobedience was mentioned 8 times in the book. So saan po at tungkol po saan ang sentro ng kwento ng book ni Jonah? It is all about God. Amen po ba? Ang lahat po ng mga salita ng Diyos, pages to pages, the main character is God. In the book of Jonah, God was mentioned 38 times. And I think ang Jonah po nagtatagline ay 41 to 43 verses. So majority of the book was all about God. So tagline mo po ang Diyos sa kwento ni Jonah, the story has no sense. Wala po siyang sense. Wala siyang meaning. Tanggalin mo po ang Diyos sa buhay mo, ang buhay po natin, walang meaning. Amen po ba? Why? Because everything about us is God. Without God, life is meaningless. Life has no sense. The book of Jonah has 2 important things. Una po, nagpapakita po ito ng will ni God. Ano ba yung will ng Diyos? And how we respond to this will of God. Pangalawa, nagpapakita rin po ang aklat ni Jonah tungkol sa pag-ibig ng Diyos. The love of God. And how we share it with others. Take note of that. The will of God, how we respond to it, and the love of God, how we share it. Okay? So, the chapter 1 and 2 of the book tells us the major experiences of Jonah. Okay? Jonah chapter 1 verses 1 to 7, pinapakita ko dito yung rebellion, yung pagsunod
pagsuway niya sa Diyos. In Jonah chapter 2 verses 1 to 9, pinapakita dito yung pagsisisi ni Jonah, the repentance of Jonah. And in Jonah chapter 2 verse 10, pinapakita po dito yung redemption, yung pagligtas ng Diyos kay Jonah sa kanyang napakahirap na kalagayan, resulta po ng kanyang pagtalikod sa Diyos. So, ibig sabihin, ngayon po umaga, nakumpleto natin ang pag-aaral ng aklat ni Jonah. Amen po ba? Jonah was famous, not because ang ganda ng story ibinigay sa kanya. Bahagi ng lumang tipan. Hindi po dahil dito. Naging famous po siya sa bansang Israel dahil po meron po siyang isang prophecy na sinabi, dineclare sa katawan sa Ginoo doon sa Israel during his time. At recorded po yan sa 2 Kings chapter 14 verse 25. Ano po yung prophecy na yun? Ang prophecy niya, Israel, God will give us victory. Ang lahat ng lupain na kinuha sa atin, ang lahat ng ating kaaway, ibabalik sa atin. Take note, nangyari po yan. Naganap po. Lahat po ng mga lupain ng Israel, nakuha po nilang balik, natalo nila ang kanilang mga enemies. It was a prophecy fulfilled through Jonah. Kaya sumikat siya at nakilala. But take note, hindi po yun naging forever. It did not last long. Bakit po? Dahil paulit-ulit, based po sa kwento na itinabahagi po sa atin sa Biblia, na sa likod ng mga kasaganahan na na-experience ng Israel, may mga time din na lumilimot sila. Therefore, yung mga victory, sometimes sa puputol, bumabalik ulit sila sa kabiguan. The same with Jonah. Now, who was Jonah? Again, mention po dyan sa binasa natin in Jonah chapter 1 verses 1 to 3. Diba? Sabi po dyan, si Jonah po ay isang propeta na tinawag ng Diyos. Meron po isang specific na bagay na gusto ang Diyos na ipagawa kay Jonah. But, he was introduced to us as a prophet who disobeyed God's word. Isa po siyang propeta na tinawag ng Diyos, pero instead na tumugon, nagsabing yes God, instead tumalikod siya at tumakbo palayo sa Diyos. And because of that, itong propeta po ito napunta sa pinakamalalim na problema sa kanyang buhay. Okay? He got into trouble. Why? First and foremost, dahil po sa naging attitude niya towards sa calling ni God. Do you know what is the most important thing na gusto o nire-require ng Diyos sa bawat tao, sa bawat anak niya? More than anything else. When God called us, okay, when God is trying to give us something and tell us something, isang bagay ang gusto niya makita sa atin. Ano po yun? Our attitude. Ang attitude po natin. Gano'n ba talaga ang attitude? Sabi sa'yo, ang isang attitude? Pamatasan. Sabi na nila, di ba? Attitude comparts character. Kung ano pong ating attitude, mababanaan po yan, makikita kung ano tayo sa ating pagkatao. What God really requires for all of us is not material things. Now, it's not our financial. Hindi po yung mga talent natin. Hindi po yung mga lakas natin. Hindi po yung kaya natin gawin. Ang pinaka-importanteng bagay na gusto ng Diyos na makita sa atin is yung ating attitude towards Him. Ano ba tayo? Kaya nga po sinabi yan, how can we be right with God? How can we reflect the kind of attitude na gusto ng Diyos na makita sa atin? Contrary doon sa attitude na ipinakita ni Jonah yung time na tinawag siya ng Diyos. Attitude means our personal disposition before God. Ito po yung ating outward. Ang attitude po hindi nakikita sa loob. Okay? Hindi natin makikita kung ano ang tao. Hanggang hindi natin nakikita yung kanyang outward na activity. So, it is an outward disposition. It is the outward display of what is taking place in our heart. Okay? Nakikita natin ang attitude base sa kung ano ang action niya outside. Pero nag-start po siya inside. Tama po ba? Nag-start po siya inside. So, in other words, what is in our heart is reflected on how
Christ, di ba? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Di po ba? So, sinasabi ng Panginoon ngayong umaga, I want that my children, those whom I called, those whom I made righteous through the blood of Jesus Christ, be always right with me. Are we right with God? Ang ating po bang buong pagkatao ngayon ay right in front of the Son of God. Sabi po ng famous Bible writer at commentator, si William Worsley, be right with God, even no one's left. Maging tama ka sa Panginoon kahit wala nang natitira. Kaya po ba? Sa panahon po ngayon, nakikita po natin na ang dami na pong mga anak ng Diyos, ang dami na pong mga Kristiyano na kung saan, unti-unti na pong nangihina, nagiging parang si Jonah, na kahit alam na po kung ano po yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay, ay patuloy pong lumalayo, tumatakbo, palayo sa Panginoon. So sabi nga po dito, even though no one's left, remains to be right with God. God don't want us to be like Jonah. He wants us to be right with Him sa paano pong paraan? By cultivating a right attitude towards Him. Again, sabi ko po kanina, what matters most to God is our attitude. Okay? So specifically, ano po itong tinatawag natin attitude na nire-require po ng Diyos na gusto niya pong makita sa bawat isa sa atin? This is what we call right attitude towards everything that He desires in our lives. Right attitude sa lahat ng bagay po na gustong mangyari at maganap ng Diyos sa buhay natin. Ito po yan. So ano po itong mga attitude na to? Na gusto niyang i-remind sa bawat isa sa atin ngayong umaga. First, right attitude toward His will. Ang tamang pamatasan o pag-uugali towards sa kagustuhan at naisin ng Diyos sa ating buhay. Do you believe that God has a great will and purpose in our lives? Say amen. Ang laki po ng will ng Diyos sa buhay natin. Ang dami po niyang gusto maganap sa buhay natin. Like Jonah. Ang laki po ng gusto niyang mangyari sa buhay ni Jonah at sa buhay po ng mga tao through Jonah. Diba? Wrong attitudes towards God will bring us troubles in our life. Take note of that. Bakit po? Best example si Jonah. Alam ni Jonah yung will at purpose ng Diyos sa kanya, and yet, tumalikod siya. Pinaligdan niya yung nais ng Diyos sa kanyang buhay. At ano po ang naging kapalit nun? Ang laking suliranin na lumapo sa kanyang buhay. God gave us freedom to choose whether to listen or not to listen. Amen? Hindi po tayo ginawang robot ng Diyos para po diktahan. Binigyan po tayo ng kaalaman at kapangyarihang pumili ng Diyos na gawin kung ano yung tama at hindi. Nasa sa atin. Pero take note, even though we are given by God that such freedom, alam po natin kung ano ang consequence kapag pinili natin kung ano yung hindi tama. Tulad ni Jonah. If we choose to do what is wrong, if we display the wrong attitude towards God, definitely the consequence will be trouble. Sa madaling salita po, obeying God's will is more important than anything else. Ang pagsunod po sa Panginoong Diyos ang pinakamahalaga para sa Kanya. Maaari po tayong magkaroon ng sobrang dami ng pera at kayamanan at ibigay lahat sa Kanya. Maaari po tayong magkaroon ng sobrang dami ng mga ari-arian at ibigay sa Kanya. Maaari meron tayong lakas na gusto natin ibigay sa Kanya. Ang ating kaalaman, ang ating kakayahan, pwede natin ibigay sa Kanya. But take note, ang pinaka-importante sa Panginoon is greater than what we can give to Him. Ano yun? Yung obedience. Yung obedience. Nang tinutusan ng Panginoong Diyos si Haring Saulo, si King Saul, pumunta ka doon sa amon at lusupin mo. Patayin mo lahat, mula bata hanggang matanda. Pati ang kanilang mga alagang hayop, wala kayong ititira. Yun ang malinaw at klarong direktiba o utos ng Diyos kay Saulo. Pagdating doon, ginawa ng Saulo. Pero nakita niya ang gaganda at ang kataba ng hayop. Ano ginawa niya? Spare them. Dadalhin natin sila sa Israel.
iihawin natin sila under the pretext na isasacrifice natin sila sa Panginoon. Pagbalik po nila sa Israel, sinalubong sila ni Samuel. Anong sabi? Saul, kumusta man? Ginawa niyo ba ang utos ng Diyos? Proudly, sinagot ni Saul, sabi niya, yes! Ginawa ko po kung ano ang pinag-utos ng Panginoon. Salantain lahat ng mga tao doon sa kalabang tribo. Patayin lahat. Anong sabi ni Samuel? Saulo, nagsisinungaling ka? Ano ang naririnig kong ingay ng mga kambing, ng mga tupa, ng mga baka? Ano ibig sabihin niya? Kung talagang sinunod mo yung utos ng Diyos. Ano ang reason ni Saul? Prophet Samuel. Despair ko sila kasi sayang. Dinala ko sila dito para i-sacrifice God. Ano sabi ni Samuel? Saulo, obedience is greater than sacrifice. Hearkening to the Lord is greater than the fat of rams. Tama mo ba? Ano po yung attitude na pinakita ni Saulo? It is an attitude of pride, of holiness of the spirit, na akala niya ang lahat ng bagay na gagawin niya para sa Panginoon. Pero simpleng utos lang ng Diyos, hindi niya nagawa. Like Jonah. Tulad po ng ginawa ni Jonah. Therefore, following the will of God is very important to the Lord. Amen? Wala akong igit na gustong tingnan at makita ang Panginoon is kung talagang buong puso natin sinusunod kung ano ang naisip at layunin niya sa ating buhay. Alam mo ba ang idudulot sa atin ng pagsunod sa naisip at layunin ng Diyos sa buhay natin? What does following the will of God will bring us? Meron po bang magandang bagay na ihatid ko kapag isusunod tayo sa Panginoon? John chapter 4 verse 24, ano po sabi dyan ni Jesus Christ? Jesus said unto them, my will is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Ano ibig sabihin dito? Wala akong ibang hangarin ng Panginoon sa Kristo mismo ay ang sundin kung ano ang naisin ng Panginoon. In other words, following the will of God will give us spiritual nourishment. There is nothing that can give us nourishment than to follow the will of God. Amen? Ang pagsunod sa mga naisin ng Diyos. Pangalawa, ano ba ang magagawa ng pagsunod sa mga will ni God? John 7:17. If any man will do this, will do his will, he shall know of the doctrine whether it be of God or whether I speak of myself. Ano ang pangalawang bagay na mangyayari kapag sumusunod tayo sa will ni God? It does not only give us spiritual nourishment, but it also gives us spiritual enlightenment. Kapag nagugunong na po ang ating isipan dahil sa sobrang dami ng naririnig at nababasa natin, listening to the Word of God and following and obeying His will in our life will give us enlightenment. Di po ba? Pangatlo, following the will of God gives us enablement. Sa likod po ng ating kahinaan, sa panahon na to, sa likod po ng mga nararanasan nating mga kapigatian na nagdudulot ng kahinaan ng ating spiritual na pamumuhay, by following the will of God, being obedient to the will of God, will give us strength. It will help us, enable us to do His will. So ito lamang po ang bagay na gusto ng Panginoon sa atin. Let us be right in terms of attitude towards His will. Para po sa Panginoon Jesus, doing the will of God is a food that satisfies me. Para po itong pagkain na kapag kinain natin, mabubusog tayo. Pero kay Jonah, ano po yun? Ito po yung isang napakapait na medisina na napakahirap lulunin. A bitter pill to swallow. Okay? A bitter pill to swallow. Ano po ba sa akin ang naisin ng Panginoon? Pagkain o mapait na medisina? For Jesus Christ, it is a nourishment to the soul. But for Jonah, it is a bitter pill to swallow. Kaya hindi po tinanggap ni Jonah. Instead, lumayo siya, tumakbo, palayo sa Panginoon, and the result was great trouble. Amen?
The result was great trouble. Bakit naging mali ang attitude ni Jonah towards sa will ng Diyos sa kanyang buhay? Ano po ba ang reason? Una, inisip ni Jonah na pupunta ako ng Nineveh. Kilala ko ng mga tao doon. Yan yung mga tao na sobrang dahas, sobrang ang sasama. Ito yung mga tao na ilang beses na rin nalulusog sa Israel. Ilang beses na rin nagpahirap sa mga tao ng Diyos. And now, God is telling me to go there and preach the gospel, the word of God, the salvation. Napaka-imposible. The wrong attitude ni Jonah arises from his feeling of impossibility. Imposible kaayo Ginoo na maminaw sila. Pangalawa, the wrong attitude towards the calling or the will of God sa buhay ni Jonah rises from the feeling of selfishness. Sabi, pupunta ako doon, isi-share ko. Ano sila? Ang swerte nila. Ma-experience nila yung buhay na walang hanggan, tulad na experience namin. Ang sama-sama nilang generation, ang sama-sama nilang tribo. Bakit natin isi-share? Pangatlo, the wrong attitude of Jonah towards God's will in his life arises from his entitlement. You see, propeta ako para sa mga Israelites, hindi ako propeta para sa kanila. Bakit ako pupunta doon? So ano yung naging motivation ng wrong attitude ni Jonah towards God? His feeling of impossibility, selfishness, and entitlement. And these are the things that God do not want to see to each one of us. Amen po ba? If we learn that this is the will of God to us in Christ Jesus, immediately we need to have a right attitude towards it. Diba? Tanggapin po natin to. Wala pong pagdadalawang isip. Remember, the will of God is the expression of His love. Ang naisip po ng Diyos, yan po yung expression niya. Yan po yung pagsasabi niya kung gaano na po tayong kamahal. At hindi lamang po tayo maging yung mga tao wala pa dito. Kaya po dahil dito sa pag-ibig niya, tayo na nakatanggap na sa Panginoon, nais niya na pumunta doon para na rin ma-experience sila yung love ng Panginoon. That is what God is telling to Jonah. You have experienced the life with me. Now, I want you to go there and tell them your experience about my love. Hindi po pang sarili, hindi po para lang sa atin yung naisin ng Diyos. It is for everyone. So ano po ang unang bagay? Right attitude toward His will. Right attitude towards the will of God. Pangalawa, right attitude toward His word. Right attitude toward His word. Jonah treated God's word lightly. Ano po ba ang salita ng Diyos para sa atin? Tulad na po ba siya ng textbook na binabasa natin sa eskwelahan? Tulad na po ba siya ng isang commentary na sinulat po ng isang magaling magsulat na writer? Ang salita po ba ng Diyos ay tulad ng isang nobela na gusto natin basahin? Tulad po ng mga book na gusto ng mga bata, yung mga volume ng Harry Potter? Ganun po ba ang treatment natin sa mga salita ng Diyos? Ano po ba ang salita ng Diyos para sa atin? Ano po ba ang Biblia para sa atin? Are we treating the Word of God like Jonah? Jonah's attitude toward God's Word is very wrong. And that is why God is telling us right now, we must have a right attitude toward His Word, unlike Jonah. Jonah thought it is just a matter of leave it or take it. Narinig niyo yung salita ng Diyos. Jonah, go to Nineveh and preach my word, my message. Pero para sa kanya, ano yung konsepto niya yung salita ng Diyos? Okay, narinig ko. So it is either tanggapin ko ba o i-reject. And he chose to reject it. Ganun lang. Para sa kanya. When God commanded us through His Word, ano po ang in-expect niya sa bawat isa sa atin? We must listen. And again, yung kanina na-mention natin, not only listening, but we must obey. Amen? When we heard the
commandment of God through His Word. We cannot hear the commandment of God, yung directives ng Diyos, audibly. Hindi natin ang pwedeng marinig na ngayon. Nasusunod lang tayo, Lord, pag narinig ko. Okay? Personally yung utos mo. No. Kumpleto na po ang kanyang mga salita. Ibinigay na po niya sa atin. Nandito na po ang lahat ng mga naisin niya sa kanyang banal na kasulatan. The only thing that we need to do is to read it, contemplate on His Word, internalize it, at kung ano ang mga nakablagay dito na pag-uutos niya ang nais ng gawin sa buhay natin, then we must listen. And not only listening, but we need to obey. Why? Because a right attitude toward God requires, again, obedience. And obedience to His Word is not an option. Ang pagsunod po sa mga salita ng Diyos, hindi po yan optional. Amen po ba? Hindi yan optional. Hindi po yan na parang pupunta ka ng isang mall, tapos ang daming pagpipilian. Kung ano yung gusto mong bilhin, yun lang. Ang salita po ng Diyos, hindi. Ibigay po yan sa atin, kinakailangan sundin natin. Okay? Nang walang pag-aalinlangan. Nang wala nang tinatawag natin ng mga pagdadalawang isip. Sa military nga po, di ba? Meron tayong tinatawag na, ano yung motto nila? Obey first before you complain. Ano po yan? Kasi strict sila sa command eh. Since you are a military man or you are aspiring to become one, dapat alam mo kung ano ang kahalagaan ng pagsunod. Di ba? Kung meron kang tanong o meron kang reklamo, mamaya mo na gawin. After mo, sumunod. Ibig sabihin, wala kang option. Kundi sumunod muna. Ngayon, yung complaining na period, after na. Mali man itong disuko niyo mo sa kuha, sir. Hindi naman tama yung sinabi mo, sir. Pero last na, after na nilang gawin. Di ba? Pero sa atin po, bilang mga Kristiyano, ang mga salita ng Diyos, klaro, na ibigay sa atin at binigyan po tayo ng knowledge at wisdom ng Diyos na malaman at matutunan na ang lahat ng kanyang mga salita ay totoo at walang bahid ng kamalian. Lahat po yan tama. So meaning to say, hearing the Word of God requires what? An immediate action on our part. Ibinigay niya ang kanyang command, ibinigay niya ang kanyang salita, wala po tayo ibang gawin, kumilos po ayon sa sinasabi ng kanyang mga salita. It is through listening to God's Word that we can demonstrate our love and faith in Him. Ang hirap po siguro na sabihin natin, nagmamahal tayo sa Diyos. Tapos hindi natin kinikilala o sinusunod ang kanyang mga salita. Para kung sinasabi natin na love natin ang ating parents kung anak tayo. Tapos ang daming uutos ng parents natin, ang daming mga instructions, and yet one of which hindi natin sinunod. Paano natin isasabihin na mahal natin ang ating mga magulang when we do not know how to listen and how to obey on their instruction? Ganon din po sa Panginoon. Sabi sa John 14:15, if you love me, keep my commandment. If you love me, keep my commandment. So ano yung commandment niya? Yung pong mga salita ng Diyos. That is why we need to have a right attitude toward His Word. Listening to God's Word brings blessings upon us. Saan po ba galing yung mga pagpapalang nare-receive natin sa buhay natin? Hindi ba galing sa mga salita ng Diyos? Sabi, hindi po. Galing po yan sa trabaho ko. Hindi po, galing yan sa papa ko, yung baon ko, galing sa parents ko. Hindi po, galing yan sa sa income ng aking negosyo. Yung mga bagay na nare-receive ko, galing ko sa mga pinagsikapan ko. But take note, without God, hindi po natin ma-accomplish ang lahat ng bagay na yan. God is working in those things na ginagawa natin. Amen po ba? So that is why we need to recognize that every blessing that we are receiving that is coming straightforward from God. Nagmumula lamang po sa Kanya and therefore dapat po natin siyang laging pakinggan. Luke chapter 11 verse 28, ano po sinabi yan? But He said, ye rather, blessed are they that hear the word of God and keep it. Are we
now? Are we listening now to the Word of God? Amen. Not only listening, sabi niya po dito sa Luke, keep it. That is the right attitude towards His Word. Listening, keeping, and following it. God's Word is essential and profitable sa lahat po ng aspeto ng buhay natin. Nandito na po lahat. It helps us to be strong. It helps us to have everything na gusto natin kung mangyari sa buhay natin. Nandito na po lahat. Sa salita ng Diyos, ang kinakailangan lang po natin gawin, basahin natin, pag-aralan, namnamin kung ano po yung mga bagay na sinasabi niya dito. Lahat po ng tanong sa buhay, sinagot na po ng Diyos dito sa kanyang mga salita. 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, ano pong sabi dyan? All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Kompleto rekados na po, ika na ang salita ng Diyos. Wala na po tayong hahanapin pa. Huwag po tayong katulad ni Jonah. Narinig niya ang salita ng Diyos, and yet he chose to what? Turn his back toward God's command, towards God's word. Mas pinili niyang pakinggan yung sinasabi ng kanyang isipan. Mas pinili niyang pakinggan yung personal na mensahe niya sa sarili niya instead of listening to the word of God. Obeying God's word manifests His lordship over us. If we profess that God is our Lord, that Jesus Christ is our Savior, that He controls everything about our lives, then simple lamang po kung paano natin may papakita. Follow and obey God's word. Luke 6:46. And why call ye me Lord, and do not do the things which I say? Paano po natin tatawagin na siya ay Panginoon at Diyos natin kung sa simpleng bagay lang ng pagsunod, hindi natin nagagawa? Again, obeying to God's word manifests His lordship over us. Amen? Pangatlo, right attitude toward circumstances. Right attitude toward circumstances. First, right attitude toward His will. Second, right attitude toward His word. Pangatlo po, right attitude toward every circumstances in our lives. Other than circumstances, every situation sa buhay po natin. Inisip po ni Jonah, yung pagtalikod niya sa Panginoon, okay lang. Bakit? Di ba ang ganda ko? Narinig niya yung utos ng Panginoon, Jonah, punta ka sa Nineveh. Narinig mo yung mensahe ko. Agad-agad, lumakad siya pero patalikod sa utos ng Diyos. Saan siya pumunta? He planned to go to Tarshish. Para gawin yun, we went down to Joppa. From Joppa, we went down to ship. From the ship, we went down to sleep. Ang ganda, di ba? Pero take note, eventually, he went down to the sea. When you go against God, the circumstances of not following Him, the circumstances that will happen in us when we turn our back to God's calling, to God's purpose, to God's will, is no other way, is to go down. Pabagsak po tayo. Kung isa kang anak ng Diyos, kapag tumalikod tayo at hindi namuhay ayon sa kanyang layunin, huwag po tayo mag-expect ng pag-angat. Like Jonah, pabagsak po tayo. Take note of that. Our right attitude must be toward these circumstances. Yes, posible po na kapag tumalikod ka sa Panginoon, pwedeng mangyari na ang ganda ng naging resulta sa isip mo, di ba? Ang resulta ng pagtalikod ni Jonah, meron siyang pera. Nakapagbayad siya ng kanyang pamasahe sa barko. Nakapaglayag siya. Nakapunta siya sa kung saan niya gusto pumunta. Nakapag-relax siya. Di ba? Pero ano pong sabi dito sa Proverbs chapter 14, verse 12? Ano pong sabi dyan?
Proverbs chapter 14, verse 12. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death or destruction. Akala po natin ang ganda kapag hindi na tayo nakikinig sa Panginoon. Relaxing yung buhay. Pero again, take note. Okay? Sa likod po niyan, darating po yung pagbagsak natin. Wala pong anak ng Diyos na umulad ang buhay ng malayo sa Kanya. Wala pong anak ng Diyos na naging mapayapa ang buhay nung pagtalikod natin sa Kanya. Wala pong anak ng Diyos na naging kasiyasa yung buhay na iniwan natin ng Panginoon. Take note, again, sabi ko dito, the only way we can go if we run away from God is going down and never going up. Pwede po tayong tumakbo na tulad ng mga preso, ng mga fugitive. Diba? Para po tayong tumakas sa kulungan, pwede tayong tumakbo palayo sa Panginoon. Pero hindi po tayo pwedeng maka-escape o makapagtago sa kanyang presensya. Tama ba? Psalms 139 verse 7, ano po sabi dyan? Whether shall I go from thy spirit, or whether shall I flee from thy presence? We cannot do that. Why? Sabi po ng Biblia, God is always present. God is always present. Tumakbo ka man o lumapit ka palayo sa Panginoon, lagi siya nandiyan. Ang ganda na ako eh. Kung titignan mo, kahit lumayo na tayo sa Panginoon, kahit hindi natin tumalikod sa Panginoon, dahil lagi po siyang present, sumasabay pa rin siya. Pilit pa rin po siyang sumasama sa atin. Pilit pa rin po niya tayong pinababalik. Amen po ba? Gusto na po na kahit lumalayo tayo sa Kanya, ang mga anak niya, patuloy na pong ginagawa ng paraan na ikaw ay muling bumalik sa Kanyang presensya. That is how omnipresent is God sa buhay natin. So, our attitude must be always right, even in every circumstances ng buhay natin. Ano po ba ang kadalasang dahilan bakit hindi po tayo sumusunod agad-agad sa laisin ng Diyos? Nakikinig sa Kanyang mga salita. Ito po ang rason. Dahil meron po tayong takot. Meron po tayong pag-aalinlangan. What if kung susunod ako at mamumuhay ayon sa naisin ng Diyos, ang daming bagay na hindi ko na pwedeng gawin. Tama ba? Kapag sumunod ako at nakinig sa mga payo ng Diyos, ang daming mga bagay na hindi ko na magagawa. Dahil yan ang mga bagay na hindi nais ng Diyos. But again, when we chose to obey God, to listen to His Word, okay, whatever circumstances na mangyayari sa buhay natin, even okay yan o hindi, difficult or easy, take note, everything will become good because God is with us. Amen? Hindi man po tayo sure sa mga kakailangan ng bagay na gagawin natin sa pagsunod sa Panginoon, pero take note, alam po natin na hindi tayo nagkamali sa pagsunod at pakikinig sa Panginoon. Nakikinig nga tayo sa mga sinasabi ng iba't ibang mga tao na ang kaalaman lang ay nanggaling sa kanilang mga pansariling isipan. Di ba? How much more yung mga salita ng Diyos na galing po sa hindi maliligitan at hindi malilimitahan kaalaman ng Diyos. He knows everything. Whatever circumstances will happen in our lives in obeying His will, in listening to His Word, we will just simply put our trust and confidence to the Lord. Amen? Yan po ang pumigil kay Jonah. Natakot siya. Ano ang mangyayari sa akin kapag pumunta ako sa Nineveh? Baka karnihin ako doon. They are notorious people, cruel people. What if ibumuha ko pala yung bibig ko, meron ng tatamang sibat sa katawan ko? Di ba? So, ibig sabihin, limitahan niya yung kapasidad ng Panginoon sa buhay niya. Remember, in whatever circumstances we are
circumstances, we must always stick to be right with God. Yan po ang sabi ni Paul. Ano man po ang kalagayan ng buhay ko, ano man ang nararanasan ko sa buhay, hindi nito nililimitahan at hindi nito napipigilan kung ano ang dapat kong gawin para sa Panginoon. Diba? He learned everything para sa Panginoon. In every circumstances, he learned to accept it for God. So, ibig sabihin po, in every circumstances, instead na isipin po natin, masama man o mabuti, ang isipin natin, nandyan po tayo sa sitwasyon na yan dahil ang Diyos ang naglayon, ang nagdais na nandyan tayo. So, instead po na magreklamo at magtanong o mag-complain tayo, Lord, bakit ako nandito? O bakit dadalhin mo ako doon? O bakit ganito, ganyan ang gusto mong mangyari sa buhay ko? Simply, if we are right with God's word, if we are right with God's will, we will also be right in every circumstances. So instead na yaw-yaw o mag-complain kay God, anong sabi po ni Paul? 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Hindi po aksidente nandiyan kayo sa nalalagyan nyo. Hindi po aksidente na nandun po tayo kung saan tayo. That is the purpose and the will of God. Instead of running around, running away from God, dahil hindi po natin gusto yung situation, mas kinakailangan pong tumangin tayo sa Panginoon. Kilala po natin si Job. Job was tried and tested too much. Compare po natin sa mga nararanasan natin hirap ngayon, yung naranasan ni Job, ang layo po. Hindi kalahati. Hindi pa 1/4. But what happened? Instead na mag-rebel siya against si God, instead na tumalikod siya against si God, his situation, his circumstances push him further to worship God even more. Di po ba? Yung circumstances sa buhay niya, hindi po ang nagtulak palayo sa kanya sa Panginoon. Instead, yun po ang nagtulak, mas lalong lumapit, mag-worship sa Panginoon. He bowed down and worship God in the middle of his difficult circumstances. Nang sinabi ng wife niya sa kanya, yan ba ang ginawa ng Diyos sa iyo na sinasamba mo, na inaalagaran mo, lahat ibinigay mo sa Diyos na sinasabi mo? Ngayon, kinuha ang lahat ng anak, ang lahat ng ari-arian, ang lahat, pati ang katawan mo, pinuno ng sugat at ang sakit. Yan ba ang Diyos na sinasamba mo? Curse your God and die. Pero sabi ng Panginoon, ano sagot ni Job sa kanya? Speak as you are speaking as one of the foolish women. Speak it. What? Shall we receive good at the hand of God and shall we not receive evil? Yan po ba? Tatanggapin na po ba natin kung ano yung mga magagandang bagay na nanggaling sa Diyos? Tapos kapag mga difficult na, ito-curse na natin si God? Kapag hindi natin gusto yung mga nangyayari sa ating buhay, questionin na natin ng Diyos, Lord, anak mo ba ako? Talaga? Panginoon, talaga bang minamahal mo ako? Pero kapag nakakaranas tayo ng kasaganahan, Lord, thank you, I worship you, I praise you, Lord, I glorify you. Diba? So sabi ni Job, hindi lang tayo dapat kumilala sa Panginoon kung ang sirkumstansya, ang sitwasyon ng buhay natin ay maayos. Kahit po, diba? Ang sirkumstansya o sitwasyon ng buhay natin ngayon ay nasa kahirapan o pag-urusa. Learn to praise and recognize God in your life. Amen? Lastly, right attitude towards others. Right attitude towards others. Right attitude towards God's will. Right attitude towards His word. Right attitude in every circumstances. And right attitude towards others. Jonah refused to share the word of God to the Gentiles. Take note of that. Tinawag siya ng Panginoon, pumunta ka ng Nineveh. I-proclaim mo yung salita ko sa kanila. Bakit? Ano yung gusto ng Diyos? Dahil nais ng Diyos na ang mga tao ito ay maligtas din. Maranasan din mo yung tinatawag na kalayaan mula sa pang-aalipin ng kasalanan. Magagawa lamang po ito
Pag sinabi po natin Gentiles, hindi po sila mga Israelites. Di ba, sa na-mention ko kanina, ano yung naging dahilan? Yung isang reason bakit nag-manifest siya ng wrong attitude towards God, sa will ni God. Kasi po, meron siya tinatawag na feeling of entitlement. Kasi Israelite siya, propeta siya ng Israelite lang. Para lang siya sa pag-share ng mga salita ng Diyos sa Israel. Bakit siya pupunta doon sa foreign land? Hindi niya kalahi ang mga yun. And in fact, sila yung mga tao na nagdulot ng pagdurusa sa bansang Israel. So, instead of listening to God's command to share His word to the Ninevites, di ba? Tumakbo siya patalikod sa Panginoon. He wanted God to abandon them. Parang sinasabi niya, Panginoon, bakit ka magkakaroon ng puso at pagpapahalaga para sa kanila? Masasama sa tao. Di ba? Parang nais niya sabihin sa Panginoon, abandon them. Let them suffer. Let them experience. Okay? Yung parusa ng kasalanan. We do not want them to experience the deliverance from the Lord. Ano bang sabi ni Paul? Philippians chapter 2 verses 3 to 4. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, that each esteem other better than themselves. Look not every man on his own things, but every man also on the things of others. We must have a right attitude towards others, regardless kung sino po yung tao niyan. Tama po ba? Huwag po tayong choosy. Pipiliin lang natin yung tao na gusto natin. Pipiliin lang natin kasi makisilamuha sa mga tao na piling lang natin na okay. What if kung hindi okay para sa atin, hindi na natin bibigyan pansin? Di ba? Ang sabi ng Diyos, let us have a right attitude. Let us be good towards others. Regardless kung sino man siya. Kay si Hoda, kung ano man ang sitwasyon niya sa buhay, kung ano man ang estado niya, kung ano man siya dati, kung ano man ang nagawa niya sa iyo. Ang mahalaga, sundin mo yung nais ng Diyos, pakinggan mo yung sinasabi niya sa iyo. Share to them my word. Tell them my love, which you have experienced. At kung Kristiyano man siya, ibig sabihin, kung wala na siya ngayon, o hindi na mo nakakasalamuha, o sa tingin mo, kailangan ka niya, lapitan mo. Katungin mo. You know exactly in your heart that God is calling you to minister for them. Although hindi po nila sinasabi. Hindi po natin naririnig. That is how should right attitude must be manifested towards others. Ano po ang sabi ni Pastor Charles Swindoll? When others are blessed by God, rejoice with them. When they have experiences, difficulty, minister to them. We must be happy to what God is doing in their lives. And we must be sad and be longing to comfort them when they are needing it. Di po ba? Pero mahirap po. When people whom God blesses offended us or did something against us, di ba? Ang hirap po na magkaroon o magpakita ng right attitude towards them. Di po ba? Bakit? Kasi umiiral po yung pagiging natural ng tao, yung pagiging revengeful natin. Di po ba? Mirisi. Ginawa mo kasi yan. Di ba sa Hindu, karma. Bad karma. Kasi ginawa mo yan eh. Kasi yan yung ginawa mo sa akin. So parusa na ng Diyos yan sa'yo. Hindi po. Ano pong sabi ng Panginoon sa atin? Luke chapter 6 verse 28. Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you. Huwag po tayo magtanim ng sama ng loob o sakit sa ating kalooban dahil yan rin po ang pipigil sa atin para lumawa. Yung pong ministeryo ng Diyos, yan rin po ang magiging dahilan para matali po tayo at hindi po tayo makilos na tama para sa Panginoon. These are the controlling powers na hindi po natin ganap na nagagawa yung mga bagay at kalooban ng Diyos na nais niyang gawin natin para sa Kanya. Let us have a right attitude towards others. Diba? In spite of our bad experiences or mistreatments from
Amen po ba? It must be expressed for others. Okay? So, in spite of our bad experiences and mistreatments, sabi po ni Peter, 1 Peter 3:9, not rendering evil for evil or raining for raining, but contrariwise blessing, knowing that ye are dirt unto all, that ye should inherit a blessing. So instead of cursing, instead of saying something against those people, we must learn to pray them, bring them to the Lord. The right attitude we must show toward others reflects the most important thing in the life of the Christian. Ano po yun? Matthew chapter 5, verse 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ang ilaw po ng Panginoon na sa buhay natin, amen? Tayo ang ilaw ng Panginoon. Wala na po siya dito, wala po siya physically sa atin, pero meron po siyang reflection na iniwan para po makita ng tao na sa paligid natin kung sino yung Kristo. Who is Jesus Christ that we are serving? Okay? Let your light shine before men. It cannot be shown to others if we will not able to show good or right attitude towards them. Hindi po tayo pwedeng magsabi na ang Diyos ay mabuti o hindi po tayo mabuti sa iba. Hindi po natin pwedeng sabihin na ang Diyos ay tapat kung hindi po tayo tapat sa iba. Hindi po natin pwedeng sabihin na ang Diyos ay mapagpatawad kung hindi po tayo marunong magpatawad sa iba. Hindi rin po natin pwedeng sabihin sa Diyos na ang Diyos ay nagmamahal sa kanila kung hindi po natin alam kung paano magmahal. Because if we really value and showing right attitude to the Word of God, as I said, di ba? Nagbigay ng 2 kautusan si Jesus Christ. We're all lost in the prophet's hands. Ano sabi niya? Love the Lord thy God with all of your heart, soul, and mind. And the second law is the same with the first one. Ano sabi niya? Love your neighbor as how you love yourself. Di ba? Do this if you really love Him. Di ba? Those who love Him must love His commandment. So therefore, we need to have a right attitude towards others. In conclusion, He is calling us to be right with God. Amen? Are we all right with God? Ngayon po ba ang ating pong standing before the Lord as anak niya bilang kanyang mga katawan? Are we right with God? Being right, first and foremost, He makes us righteous by faith in Jesus Christ, once and for all. Pagkatapos po niyan, in our living as Christians, we need to always be right, even no one's left. Kahit po walang tira na. He wants us to stand as a righteous person. Huwag po tayo maging katulad ni Jonah. Dahil kapag po tayo ay nagpakita ng wrong attitude like Jonah, what will happen? The circumstances, the things that will fall upon us, ay ma-expect po natin na puro troubles. Kaguluhan, walang kapayapaan, walang kalinawan ng puso at isip. Hindi po yan ang intention ng Diyos sa ating lahat. Romans 5:1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. And this peace should be continuously, reside in us. So, paano po? Let us continue to what? To have a right attitude with God. So, paano po? Right attitude toward His will, right attitude toward His word, right attitude in every circumstances, and right attitude towards others, toward His people. Amen po ba? Mahirap po ba? Or mas madaling katulad ni Jonah? Don't be like Jonah. Be right with God. To God be the glory and God bless us all. Tayo po tayong lahat at manalangin.
merciful God and loving Father, muli po, Panginoon Diyos, nagpapasalamat kami dahil po sa iyong mga salita na ibinahagi sa amin ngayong umaga. It is telling us, Lord, na bilang iyong pong mga anak, hindi po para kami dapat manatili na pasibo o hindi po namin ipapakita kung gaano po kami ka-importante at kamahal para sa iyo. Panginoon Diyos, salamat sa iyong salita because it reminds us of who we are in you, O God. Our standing before you, Lord. And salamat, Panginoon Diyos, dahil you are reminding us also na as we live here on earth, we are still surrounded by many people, especially, Lord, yung mga taong wala pa sa iyo. Nawa, O God, amin pong maipakita ang katotohanan ng iyong mga salita, ang kaligtasan mula sa mga salita sa pamamagitan po ng mga bagay na nakikita nila sa amin. Help us, Lord, to live according to your will, according to your word, according to every circumstances that is going on in our lives. And through this, O God, we may also learn how to treat others, O God, especially yung kung wala pa sa iyo. Father in heaven, we are asking you to please strengthen us. We know, O God, na meron po kami kahinaan. Meron pa rin po kami, O God, ng mga bagay-bagay na pinapasan na siya pong nagiging dahilan at bakit hindi po namin nagagawa ang mga kalooban ng Lord sa aming buhay. Help us, Lord, not to be like Jordan. Clearly, O God, you gave us your word, your directives. Help us, Lord, to obey. Help us, Lord, to live in your word. Panginoon Diyos, we recognize, O God, that apart from you, we are nothing. Hindi po namin kayang tumakbo palayo sa Lord because running against your will, meaning ang mabuhay, Lord, sa pagdurusa, sa walang kapayapaan. Lord, we chose to live in your presence. So help us, O God. Bless your children. Bless your people in this church, O God. Hinihiling po namin, Panginoon Diyos, na bigyan pa po kami ng kalakasan, ng pananampalataya, ng kasaganahan, ng isip at puso, O God. Lord, help us to sustain our standing before you, Lord, in front of the people that surrounding us. Lord, help us to have always a right attitude in everything. Lord, help us and teach us always na ikaw po ay laging nakabantay, nakasbaybay, nakapaligid sa bawat isa sa amin. Lord, bless your church. Bless your children, Lord. Every family in this congregation. Maging ang aming mga sympathizers, mga bisita, mga guests namin, Lord, pagpalayan po sila. Biyayaan po kami, kususan po kami ng pagpapala, lalo-lalo na sa mga darating na araw sa aming buhay. Again, Lord, we recognize that if you are with us, no one can be against us, Father God. Thank you for everything. Thank you for all the blessings. All the glory and honor belongs to you. And we lift up your name in the midst of this congregation of God. In Jesus' name we pray. Amen. Magsipalik po tayo sa pagpupulong ng may kagalakan.